Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel TMX125. Dinala ni boss dito. Ang issue ng motor ni boss ayaw umandar at sa pagto-troubleshoot dapat hindi natin inuhulaan. Dapat may guide tayo or step by step kung paano natin tutumbukin yung eksaktong sira niyan. Kalimitan ang una kong chinecheck dyan kung may gasolina. So check na muna natin dito sa kanyang fuel cap. Gagamit lang tayo ng flat screw para masikwat natin to para ma-check natin kung may gasolina. At sa pagkakataong yan mga padreng, may gas, kumpirmado. So ang isusunod natin dyan, ng high tension wire, dun sa kanyang spark plug, check natin kung naglalabas yun ng kuryente. Tanggalin lang natin yung spark plug cap, tapos check natin yung kanyang high tension wire. Kalimitan ng ginagawa ko dyan, pinuputulan ko yung dulo na yan, para ma-expose natin yung pinakatanso, para mas madali natin makita kung malakas talaga yung kuryente. So putulan na muna natin yan. O dulo lang, putulan natin, tsaka natin i-check yung kuryente kung malakas ba o mahina. So dyan tayo didepende. At dahil malakas yung kuryente, ibig sabihin yan, good yung susian, good yung stator, so good yung CDI. So i-check na rin natin yung kanyang spark plug. So tanggalin natin yung spark plug, i-check natin yung kondisyon ng kanyang spark plug. So baklasin natin. At sa pagkakataong yung mga padreng, napakaitim ng sunog sa pinakadulo, pati yung kanyang center electrode. Ibig sabihin yan, mas lamang yung gasolina dun sa kanyang hangin. So kalimitan kasi yung carburetor may fuel screw yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. So ibig sabihin yan, pag maitim na ganyan, possible na nag-asin na yung mismong fuel screw o kaya naman wala sa tamang tono. So ang tatargetin natin dahil may kuryente, doon naman tayo sa kanyang carburetor. So tatanggalin lang natin yung dalawang 10 mm, may screw dito sa parting air cleaner. So itotono natin yan. So mamaya ipapakita natin pag tinanggal natin yan, bibilangin natin kung ilang pihit yung naka-install dyan. So dalawa lang yan, maling tono o kaya naman nag-asin na yung kanyang fuel screw. So makikita natin mamaya pagkayari natin tanggalin yung kanyang carburetor. So tanggalin na muna natin yan at hindi ko na ipapakita pa. So yung mga padreng, tingnan nyo yung kanyang spark plug, rich mixture. Ngayon pag ganyan nakita nyo na rich, ang discarding malupitan dyan, bilangin nyo agad yung kanyang fuel screw. Pipitin natin ng pakanan yan, bibilangin natin yan kung ilan yung naka-install. So kalimitan ang linalagay ko dito 2.5. So bilangin natin kung ilan yung naka-install dito. O, bibilang tayo. Ayan. Matigas. Matigas na mga boss. Ayan o. Mahirap pihitin. Matigas. O, matigas. So wag na natin pilitin. So ibig sabihin, madumi na yung loob nito. So pag pinilit kasi natin yan, yung pinaka dulo niyan na parang karayom, minsan napuputol dito yan. So wag na natin pilitin, no? Hindi ko na mapihit. Luwagan na natin, sigurado to madumi. Madumi natin. Ayan o, puro asin o. Tingnan nyo yung loob o. Ayan o, puro asin kaya di natin mapihit. So once po yan na na nag-aasin na ganyan, kahit tama yung kanyang pihit, halimbawa tama yung kanyang pihit, kaso nag-stack up, nag-aasin,
tatakaw pa rin po yan sa gas kahit na tama yung pihit nito. Dahil nga dun sa ayan, mga asin. Pansinin nyo yung loob. So, ano nga ba yung pinantatanggal ko sa spring na yan? Kung alam nyo yung spring ng mga padreng, yung stoplight switch, foot brake, yung sa foot brake. So pakita ko sa inyo. So ito yung pantanggal ng spring. So ang ginagawa ko lang dyan, so tanggalin na muna natin to kasi once na pinaliguan natin ito ng gasolina, itong kanyang o-ring minsan lumalambot. So tanggalin nyo muna to, wag nyong babasain. So tanggalin na muna natin yan. Tapos ang sinusunod ko dyan, puro parang nag-powder. Basahin nyo muna. Sigurado to, stock up na yung kanyang spring. Hindi natin alam kung matatanggal pa natin. So ito lang, binabaluktot ko lang yung dulo. Tsaka natin hilahin, try natin. Matigas. Ay, ayaw na yata. Ay, matigas mga padreng. Tsaga-tsaga lang. Matigas. Baluktutin natin yung dulo para medyo maganda yung kapit. Napaka-importante kasi na dapat lagi natin pinapa-check up yan pag nagpapagawa tayo. Every 3 months, ganyan. Para hindi nag-i-stack up. Minsan kasi yung powder na yan, minsan yung thread sa loob. Minsan pag na-lost thread, ala na. Uwi ka na sa local. Ayaw matanggal. Tindi. Oy. Kalimitan mga padreng, cost din po yan ng hard starting, parang palyado yung mga stock up na ganyan. Tigas. Ayan na. Ayaw matanggal. Pahirapan. Oops. Ayun. Patanggal. Ayun asin na isin mga padreng. Ayun asin na asin. Tingnan nyo, imbis na kulay black, naging puti. Asin na asin. Stack up. So meron pang washer yan sa loob. Bukod dun sa washer, meron pa siyang goma. Nadurog na yata. Ayan, so ang gawin nyo lang, linisin nyo maigi. Tapos bubuksan ko na rin yung loob para linisan natin loob. Tingnan nyo, ang dumi
Marahil ito bibihira lang magpalinis. Ayan o, kapal o. So lilinisin natin yan. Ayan o, antindi o, bababarang ko. So bubugaan ko lang ng hangin yan. So hindi ko napapakita mga padre. So once na yung motor nyo may kuryente, malakas. Tapos pakita ko rin sa inyo. Ito yung ating spark plug. Gawin nyo lang pag ganyan maitim. Linisin nyo tsaka nyo i-adjust kung malayo. Medyo malayo na siya. So ang sukat na linalagay ko dyan 25,000 of an inch. So sukat ng lagari yan o. Tingnan nyo. Oh, malayo siya oh. Malayo. So tuktukan nyo lang para lumapit. Pero mas mainam kung ito mapalitan na. Hindi ka na mamumblema pa. So itong motor iniwan lang. Ayan ang clearance niya no, mga padre oh. Sukat ng lagari. Ayan ah. So ako sa motor ko mga padreng pag ganyan, pinapalitan ko na. 120 lang naman tong spark plug, matagal mo na siyang gagamitin. So dahil nga wala yung may-ari, so remedyo lang tayo. So okay na. So tatanggalin ko tong mga jettings. So marahil to barado. Tanggalin nyo lang ganyan, pitin nyo lang pakaliwa. Marahil to na stock to kaya siguro hindi nila mapaandar. Kung umandar man palyado. Oh, barado oh. Barado siya. So tanggalin ko to, di ko napapakita, lilinisan ko. Tapos papakita ko rito kung paano i-set up yung kanyang fuel screw kasi may spring yan, may washer tsaka yung goma. So linisan ko muna. So yung mga nag-aasin, walang kayo ng ganito, yung sa clutch, preno. So ganito lang oh, babaran nyo lang gasolina. Ayan, ganyan lang ginagawa ko. Para mga glabasan. Maganda kasi yung panundot to nagtatalsikan no. Ayan oh. Importante wag nyo tatapon yung mga kable. Ayan oh. So yun lang, pinakita ko lang. So nakita ko na yung naiwan na washer yan oh. Yung naiwan na washer, ayun oh. Lutin natin. Patanggal oh. Stack up. Ayun, tumalsik. Okay, natanggal na, tumalsik. May goma yan, try natin kuhanin yung goma. Puro pulbos. Napaka-importante kasi mga padreng na dapat alam natin yung step by step. Ayun oh, yung goma oh. Ba? Ayan oh. Ayan oh. So linisan natin, pakita ko sa inyo paano magbalik. So ito na mga padreng, ito yung kakasan natin. Ito pa rin yung pinaka-screw. So focus natin. Ayan. So may spring, may washer, tsaka yung goma. So ipasok na natin. So kalimitan ng linalagay kong sukat dito ay 2.5. Pasok na muna natin. Pasok natin. So ayan. So na ipasok na natin. Lagyan natin ng 2.5 kalate, isa't kalate, dalawa. So kung mapapansin nyo,
labas na yung kanyang thread sa 2 pihit. So tama na muna tayo hanggang 2. So ayan o, masyadong labas na yung thread, so 2. So kanina hindi na natin siya nabilang, gawa ng hindi na natin mapihit ng pakanan dahil nga nagkaroon na siya ng maraming parang asin. So ang ginawa ko rito 2 pihit muna. So bakit 2 pihit mga padreng? So kalimitan ang linalagay ko dito 2.5 talaga, pero napansin ko yung thread niya medyo malayo na. Pag sumobra tayo dyan pwedeng malaglag. Ngayon kaya 2, makalipas yung ilang linggo, kung may customer kayo, i-double check nyo kung ano yung sunog ng spark plug. Kung maitim, pag maitim yung sunog, after 1 week kapag maitim, ang gawin nyo lang, di ba 2 yan. Pag maitim, bumalik sa inyo, pihitin nyo ng pakanan ng kalahati, magiging 1 siya nun. So sagad uli natin, pakita ko sa inyo. So ang lalagay ko muna rito 2. Tapos sa 2, syempre i-check din natin mamaya yung minor kung maganda siya doon. So magtitimpla pa rin tayo, pero 2 lang yung initial natin. So ayan, nakasagad na. Kalate, 1 at kalate. So 2 lang muna yung lalagay ko. Tapos paanda rin natin, tingnan natin kung maganda yung minor, maganda yung vibration. So ganun lang. So pwede ko na ibalik dito kahit di ko na ipakita. So yung mga padreng, nakabit na natin yung kanyang carburetor. So ang naging issue ng kanyang carburetor, nag-asin yung kanyang fuel screw, tapos yung slow jet niya. Total, dahil nagpalit na rin ako repair kit, pinalitan ko na yon. Yung main jet hindi ko pinalitan dahil bibira lang mabaraan yun. So nakabit na natin yung spark plug. So try na natin paandarin kung aandar. So lipat tayo sa kabila. Try natin paandarin. So on natin ngayon. Check na muna natin kung bumaba na yung gasolina doon sa kanyang carburetor. So dito, buksan nyo rito pag naglinis kayo ng carburetor. Minsan kasi yung float gi-stack up. Ayun, tumulo na doon sa paa ko. So ibig sabihin may gas na yun, tumulo sa paa natin. On natin. Try nating paandarin. Ayan. Try. Uy, 1 click. Uy, namatay. Check natin kung palyado. So yun, paputol-putol yung andar mga padreng. So napansin nyo ba mga padreng? Napansin nyo, 1 click siya paandarin. Pero pag binibirit natin ng ganon, may konti siyang putol-putol. So try uli natin, pakinggan nyo maigi. 1 click Mabirit natin Ay, namatay. Birit natin. Narinig nyo? Bumibirit, pero may parting lagot-lagot. So dahil nalinis na natin yung kanyang carburetor, itry naman natin magpalit ng spark plug. So sabi ko nga sa inyo, dapat yung palit na talaga, remedyo lang. So try natin palitan ng bago.
na natin ulit. Doon tayo sa kabila. Check natin kung palyado. Kanina putol-putol. Ayan natin. Ayan. May minor. Try natin. Namatay. So kita nyo mga padreng palyado siya sa spark plug. So sabi ko sa inyo, wala kasi nagpapagawa. Ako para sa akin hindi advisable yung tinututok. Minsan ginagawa natin yon, umu-okay pag tinutok, pero ito sa pagkakataong to tinutok na pero palyado pa rin. Ang advice ko kung may budget din naman, palit na agad kasi nagpapalit naman tayo ng spark plug every 8,000 kilometers naman or 1 year. So palitan nyo na dahil matagal din nyo naman papakinabangan. So nakita nyo hindi na palyado, paanda rin ulit natin. Diba? So ganun lang ang pagto-troubleshoot ng mga ganitong ayaw umandar naman siya pero palyado. So sundan nyo lang yung video mga padreng. Kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.